Magkasama nga sila, pero Lucian. Bakit mo ako niloko? Mrs. Liu. Unang pagkikita, kilalanin mo ako. Jianyao, huwag mo akong sisihin. Sino ba ang nagpursige kay Sinyan nitong 3 taon? Naktak umpay pian ga. Sa pagiging nakapagmana ng Lu, kumpara sa'yo. Ako ang pinakabagay sa kanya. Boss Lu. Ito yung mga dokumentong pinasama mo kahapon. CJ, hanggang dito muna, uwi ka na. Ziga. Pasensya na Jiajia, naabala kita hanggang ngayon. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Mahirap ang international case, maraming abogado. Ang tumanggi sa divorce case ko. Wala na talaga akong magawa sa kanya. Buti na lang may tumulong sa akin. Okay lang. Malalampasan din ang mga problema. Oon ga pala, tumawag si Yinya kanina. Kazi wala ka, zinagot ka ona lang. Pero parang alam niyang nandito ako, galit na galit. Hindi ko na naipaliwanag, nag-disconnect na siya. Baka, Tumawag ulit siya mamaya. Gusto mo bang ipaliwanag ko? Huwag mo na siyang pansinin, importante ang trabaho. Jianyao, nagtatrabaho ako ngayon. Ano? Abogado Lu, ang busi mo pala. Busi ka hanggang sa kalagayan ng asawa mo? Sino ka? Nasa akin ang asawa mo. Kung gusto mong mabuhay siya, gawin mo ang sinasabi ko. Jianyao, talaga namang lumaki ang iyong kakayahan. Natuto ka pa ng ganitong paraan para galitin ako. Sige, patayin mo na siya ngayon. Sa totoo lang, sawang-sawa na ako sa kasal na ito. Mas mabuti pang ayusin mo na rin ang bangkay para hindi na ako mahirapan. Hello, hindi makontakt ang tinatawagan ninyo. mangyaring. Madami Lu, narinig mo na lahat. Ito mismo ang sinabi ng asawa mo, napatayin kita. Huwag mo akong sisihin. Sa ngayon, ito muna. Salamat sa pagtulong sa akin sa kaso. Walang anuman. Sinyan, hindi mo ba ako ihahatid? Naku, lagpas na ng 12:00. Pasensya na, taxi na lang kita. Hindi na, may dala akong sasakyan. Uwi na ako. CJ, Attorney Lu, nasa akin ang asawa mo. Hello, hindi makontakt ang tinatawagan ninyo. Mangyaring subukan mamaya. Hello, hindi makontakt ang tinatawagan ninyo. Mangyaring subukan mamaya. Jianyao, masaya ba sa iyo ang pagloloko sa akin? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Kasama mo ba si Janja? Ano ba ang sinasabi mo? Dahil lang natisod si Janja. Tinulungan ko lang siya. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Lucy ni Ann, kung gusto ninyong magkasama, maghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, gusto kong maghiwalay tayo dahil ngayon. Hindi lang ikaw ang sawang-sawa sa kasal na ito. Jianyao, ikaw ang unang nanligaw sa akin. Kung wala akong pahintulot, hindi mo ako matatakasan. Ngayon, 3 taon na tayong kasal, dapat na tayong magkaanak. Lucinian, ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Ano ang nangyari sa balita? Lola, ako. Ayokong pakinggan sa telepono.
Bukas pupunta ako. Ipaliwanag mo sa harap ni Jianyao. O hindi kita patatawarin. Sino ang nandiyan? Lucinian, Okay balot, ipapadala ko sa aking asawa. Siege, Sir. Ikaf, ikazal kana. Nagkakaroon ka pa ng ganitong iskandalo. At pa sa kapatid pa ng iyong asawa. Hindi KBA nahihiya? Sinabi na ng lola na misunderstanding lang yon. Ang pagpupulong ko kay Janjia ay para lang sa trabaho. Akala mo ba maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Alam ka o. Hindi mo makalimutan si Janjia. Pero wala na kayong pag-asa. Babaliwalain mo pa ba ako? Babalan kita. Ang reputasyon ng pamilya natin. Hindi pwedeng masira dahil dito. Ang tanggap kong apo ngayon. Si Yinya lang. At simula ngayon, huwag ka nang makipagkita kay Janya. Bakit ikaw pa ang hinanap niya para sa diborsyo niya? Tanggihan mo na ngayon din. Lola. Yung balita tungkol kay Jianyao. Ikaw ba ang nagsabi kay Lola, Jianyao? Gusto mo bang awayin si Janjia? Mas mahirap na ang buhay niya kaysa sayo. Wala siyang choice kaya humingi siya ng tulong sa akin. Ano pa bang gusto mo? naawa ka sa kanya? E di magdiborsyo kayo. Pagbibigyan ko kayong dalawa. Lumabas ka. Lucinian, 3 taon na, dapat na akong magising sa panaginip ko. Jianyao. Jianyao. Sinyan, dumating ka na. Jia, bakit ka nandito? Dumating ako para magpasalamat sa'yo. Salamat sa pagtanggap mo sa kasong ito. Malapit ko nang matapos ang kaso, ang susunod. Ipapasa ko na ito sa ibang abogado sa opisina. Huwag kang mag-alala sa susunod, may advantage ka sa kasong ito. Iyak naman nanalo ka. Bakit hindi mo na itutuloy? Bakit ipapasa mo sa iba? Dahil ba ayaw ni Jianyao? Huwag kang mag-overthink. Sobrang busy lang talaga ako, pero huwag kang mag-alala. Titignan ko pa rin ito pag may time ako. Hindi mo na kailangang bumalik pa. Sinyan, galit ka piaren BASA akin? Jia, huwag kang ganyan. Alam kong nasaktan kita nang umalis ako nang walang paalam. Pero noon, sinabi sa akin ni Jianyao na gusto kanya. At pinapabayaan niya akong ibigay ka sa kanya. Kapatid ko siya sa ina. Hindi ko kayang tiisin kaya nagpanggap akong may sakit at umalis ng bansa. Lahat ng iyon ay tapos na. Hindi PA tapos. Nagsisisi ako, sana noon pinili kita. Sa loob ng 3 taon. Hindi kita nakalimutan kahit kailan. Sabi ni Mama, sa 3 taon. Ikaw at si Jianyao ay may pangalan lang pero walang relasyon. Para lang hintayin ako, di IBA? Ngayon bumalik na ako. Hiwalayan mo na siya, pwede ba? Jia. Sinyan, nakalimutan mo na ba nung niligtas kita? Muntik na akong mamatay. Sinyan, may sakit talaga ako. Dahil sa pagkalunod noon, may iniwan itong sakit.
Baka hindi na ako makapag-anak habang buhay. Xinian. Hindi mo ako pwedeng iwan. Jia. Ako. Hoy, sino ka ba talaga? Attorney Lu, kasama ko ngayon ang asawa mo. Xinian. 3 taon na kayong kasal ng asawa mo. Pero hindi pa kayo nagkakaroon, di ba? Sayang, ngayon ako ang makikinabang. Ang asawa ng kilalang-kilalang Attorney Lu. Siguradong masarap laruin. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo ba pinapahalagahan ang buhay ng asawa mo? Tako pala akong lokohin ka. Kung ayaw mong lumabas ang litrato ng asawa mo. Sa headline ng balita. Maghanda ka ng 1 milyon cash o kaya ihanda mo ang kasulatan ng hiwalayan ninyo ng asawa mo. Kung ganyan ka lang din sa asawa mo. Ibigay mo na lang sa akin. Tandaan, bilisan mo. Hello, hindi makontakt ang tinatawagan. Jianyao. Jianyao. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Nandito ako sa labas, naghihintay. Kanina, sino pa ang nasa bahay? Ako lang, bakit mo naitanong? Tangin ako at siya lang ang may alam ng password. Paano makakapasok ang iba? Kung walang iba, sino ang kumuha ng litrato? At bakit niya alam ang lahat ng nangyari sa amin? Jia. Bakit ka nandito? Ibinabalik ko lang to. Naiwan mo ang nekti mo sa sasakyan ko. Siempre. Gusto ka urin sanang makita si Yaya. Matagal na akong wala sa bansa. Noon, hindi ako nakadalo sa kasal ninyo. Ngayong bumalik ako. Siguradong gusto kitang makita ng maayos. Hindi ba kayo magagalit? Siyempre, welcome ka. Tuloy ka. Jia, ano ang gusto mong inumin? Pareho pa rin fruit tea. Hindi ko inakalang matatandaan mo pa ang paborito kong inumin kahit ilang taon na ang nakalipas. Mag-usap kayo, ako muna ang maghahanda ng sa. Xinian, ito ang unang beses kong pumunta sa bahay ninyo. Pwede ba akong maglibot-libot? Wala namang masyadong makikita. Kung gusto mong maglibot, sabihin mo kay Jianyao na samahan ka. Pwede ba akong pumunta sa taas? Hindi ka ba magagalit? Taman ga ang sinabi ni Mama, Ate. Hindi kaya nitong 3 taon. Hindi ka man lang hinawakan ni Xinian? Tama nga, kahit ang pagiging asawa ni Lu, ay kinuha mo lang sa akin. Kung hindi, saan ka kukuha ng karapatan para tumayo sa tabi niya? Pero Jianyao, tama na ang pagiging kapalit ko. Hindi ba dapat ibalik mo na ang mga bagay na sa akin? Hindi dapat ikaw ang nagsasabi sa akin ito. Kung gusto ni Lucini na makipaghiwalay sa akin, dapat siya mismo ang magsabi sa akin. Akala mo ayaf niya? Dahil lang sa pamilya ni Jia at sa respeto kay Lola Lu. Kaya hindi niya gusto na magkagulo kayo. Oo. Hindi mo pa alam kung ano ang ginawa namin noong araw na iyon.
di ba? Noong pag-uwi ko, ang minamahal mong asawa, hindi napigilang ibagsak ako. Para siyang noong 3 taon ang nakalipas, sobrang passionate. At sinabi niyang nitong 3 taon, hindi niya ako nakalimutan. Kaya pala gusto niya akong mamatay. Kung ganoon, patayin mo na siya ngayon. Pagod na ako sa relasyon nating ito. Ano nga? Kaya pala galit siya sa akin dahil nakagambala ako sa kanyang pagmamahal sa babaeng minamahal niya. Zinyan, zukang pasinasa sa akin. Pero wala kaming ginamit na proteksyon. Baka may anak na kami. Jianyao, mas mabuti pang huwag kang magpanggap. Maghiwalay na lang tayo ng maayos, bibigyan pa kita ng konting respeto. Kung talagang gusto niyang makipaghiwalay sa akin, bakit pa niya kailangang ipadala ka para sabihin sa akin ito? O baka naman, ikaw lang ang may gusto ng hiwalayan? Ikaf. Nga pala, hindi pa alam ni Lucine yan. Na nitong 3 taon sa abroad, nakipagkalantari ka sa iba't ibang lalaki, di ba? Jianyao, gusto mo bang mamatay? Hindi ako yung kapatid na inaapi mo. Yung tangang kapatid na inaapi mo noong 3 taon ang nakalipas. Jianjia, kung susubukan mong manakit ulit, huwag mong sisihin kung hindi kita pagbigyan. Ang usapin ng diborsyo. Hayaan mo si Lucine ang kausapin ako. Kung hindi, huwag mo na akong gambalain. Ikaf. Jia, tapos ka na bang maglibot? Handa na ang tsaa. Sinyan, ang ganda ng anting-anting mo. Pero naalala ko, hindi ka naman mahilig sa mga ganitong bagay. Sino ang nagbigay sa'yo nito? Si Jianyao ang nagbigay sa akin. Nagustuhan ko kaya isinuot ko. Ah, si Yaw Yaw pala ang nagbigay. Yaw Yaw, pwede mo bang sabihin sa akin? Saan mo ito nabili? Medyo hindi maganda ang takbo ng buhay ko ngayon. Pero wala akong mahanap na angkop. Kung gusto mo, ibibigay ko na lang sa'yo. Talaga? Pero ito ay regalo sa'yo ni Yaw Yaw. Hindi ba masama kung kukunin ko? Hindi naman ako mahilig sa mga ganitong bagay. Kung kailangan mo, sa'yo na. Ayos. Sige, hindi na ako mahihiya. Ang ganda talaga. Lucine yan. Alam mo ba kung gaano kahirap? Ang pagkuha ko ng anting-anting na ito para sa'yo. Master, gusto ko sana humingi ng pinakamagandang anting-anting. Ano ang mga kailangan kong gawin? Ang pinakamagandang anting-anting ay nangangailangan ng pag-alay ng insenso at pagligo. At pag-ayuno at pagdasal para sa taong pinoprotektahan nito sa loob ng 49 na araw. At dapat kang dumalaw araw-araw para sumamba sa Diyos. Kung mahirap para sa'yo, mayroon din kaming Basta't ligtas at malusog ang asawa ko, hindi ako tatamad-tamad. Amitabha, mabuti naman. Nga, akala ko noon ay tunay ang pagmamahal ko. Kaya pa sana, ito ay sa bagay lamang. Na pwedeng itapon ng basta-basta. Nga pala Sinyan. May kilala ka bang doktor? Kakabalik ka ulang. Pwede mo ba akong samahan bukas sa ospital? Ayaf Montag ba? Sige, samahan kita bukas. Ang galing Sinyan. Alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Kita kits bukas Sinyan. Alles na muna ako. Anong ginagawa mo? Bago ako umalis, sino pa ang nandito sa bahay? Lucine Ann, hindi ka ba nakakatawa? Pag alis ni Janjia, ganito ka na agad sa akin. Mukhang, ang sinasabi mong pagmamahal ay ganito lang pala. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Anong kinalaman ni Janjia dito? Itanong ko sa iyo, bukod sa akin, sino pa ang nakita mo nitong mga araw? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitawan mo ako. Dapat kang maging tahimik. Ano ang nangyari sa sugat na ito? Magsalita ka. Malapit na tayong maghiwalay, buhay o patay man ako. Anong kinalaman mo? Ikaw. Hintayin mo ako dito.
Nag-aalala siya sa akin. Hindi ka pa rin magsasabi. Dapat alam mo na kahit hindi ka magsalita. Maimbestigahan ko rin ito. Kung may panganib talaga sa bagay na ito, ang ginagawa mo ay lalong magdudulot ng problema. Parang siya ang target ng taong iyon. Siguro dapat kong sabihan siya. Hoy, Sinyan, hindi ako makasakay ng taxi ngayon. Pwede Montag ba akong ihatid? Nasa harap ako ng bahay mo. ihahatid ko muna si Jaja. Magpahinga ka muna. Hintayin mo ako. Salamat, Sinyan. Lucinian talagang sa puso mo. Siya ang pinakamahalaga. Alala Montag PABA ako, Mrs. Lu? Huwag kang makunwari. Alam kong marunong kang magsalita. Lingon ka sa labas. Bakit hindi Montag PA rin aminin? O gusto mong sabihin ko sa asawa mo na ako ang nagpanggap para paghiwalayin kayo? Paano mo nalaman? Siyempre dahil may eavesdropping device ako sa phone ko. Sa pagbanggit nito, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi mo ninakaw ang phone ko, hindi ko maririnig ang magandang palabas na ito. Sige, patayin mo na siya ngayon. Pagod na ako sa kasal na ito. Mas mabuti pang ayusin mo rin ang bangkay. Binabalaan kita. Huwag mong isipin na sirain ang phone. Lalo ka lang magagalit. Kung may mangyari sa minamahal mong asawa, hindi mo masasabi ang mangyayari. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko lang sana patayin ang asawa ni Lucinian para makaganti, pero nagbago na ang isip ko. Gusto kong ipagpatuloy mong magpanggap bilang ako at makipag-usap sa kanya dahil gusto ko ring malaman kung sino ang mas mahal ni Lucinian. Ikaw ba o ang kapatid Montag? Tungkol sa paghihiwalay ni Sinyan, hindi ako makapagtiwala sa iba. Pwede mo ba akong tulungan muli? Pasensya na Jaja tungkol sa paghihiwalay. Ayaw ko nang makialam pa. Bakit? Dahil ba? Ayaf ni Yaya. Jaja, si Jianyao ang asawa ko. Kahit ayaw niya, kailangan kong isipin ang kanyang nararamdaman. Dahil sa paghihiwalay, nagkaintindihan na sina Jianyao at Lola. Tungkol sa relasyon natin, hindi ko ito gusto. Kaya pagkatapos natin pumunta sa ospital bukas, huwag na tayong magkita ng sarilinan. Sinyan, bakit bigla kang naging ganito kasama? Dati ang bait-bait mo sa akin, ang lambing mo. Talaga bang hindi mo na ako papansinin? Dati mabait ka sa akin. Dahil ikaw ang aking nobya. Pero ngayon, si Jianyao na ang asawa ko. Pero Sinyan, ako. Ayoko nang ulitin, malapit na ang gabi. Umuwi ka na at magpahinga. Jianyao, ang galing mo talaga. Pero akala Montag ba susuko ako. Ang posisyon bilang asawa ni Lu ay akin talaga. Attorney Lu, nakapagdesisyon ka na ba? Sino ka talaga? Hindi yon importante. Ang mahalaga ay limitado ang pasensya ko. Isa 0 milyon o hiwalayan, ano ang pipiliin mo? O kailangan mo ba akong tulungan na pumili? Halimbawa, gawin kong mawala ang asawa mo. Kung may problema ka sa akin, huwag mong idamay ang asawa ko. Bakit siya nagalit kung mawawala ako? Hindi ba dapat masaya siya? Imposibleng nagmamalasakit siya sa akin. Huwag kang magpanggap, Attorney Lu. Hindi ka talaga nagmamalasakit. Binibigyan kita ng pagkakataon. Naalisin mo ang problemang ito, hindi ba mas maganda?
3 taon ng kasal. Hindi ka tumbas ng 1 milyon. Kung gusto mo ng 1 milyon, ibibigay ko sa'yo. Ano? Nababaliw na ba siya? 1 milyon agad ang ibibigay. Hindi ko inakala, kahit ang anniversary ng kasal ay hindi niya maalala. Abogado Lou. Masyado kang concerned sa image mo. Nagbago na ang isip ko. Kukuha ako ng 20 milyon. Hindi ako naniniwala na hindi ka pa rin maghihiwalay. Sino ka talaga? Bakit mo alam lahat? Abogado Lou, last warning ka una ito SIO. May limitasyon ang pasensya ko. 20 milyon o hiwalayan? Bibigyan kita ng 2 araw para mag-isip. Pagkatapos nun, kailangan mong magbigay ng sagot. Kung hindi, Buti na lang alam kong may sihi ka. Para naman bitawan mo na ako. Jianyaw. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Bigla na lang akong nahilo. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Totoo. Tingnan ko kung may sugat ka. May tinatago ka ba sakin? Takot siya palagi. Paano ko siya mapaghinalaan? Sumama ka sa akin. Bakit mo ako hinila dito? Gusto ko sa kwarto ko. Dito ka matulog ngayong gabi. Magpahinga ka. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Hoy Boss Lou, Imbestigahan mo agad kung ano nang nangyari sa asawa ko kamakailan. Ano na naman ang pakay niya? Pumasok siya ng palihim para lang gamutin ang sugat ko. Ito pa ba ang Lucinian na kilala ko? Diyan niya huwag naman. Padala sa sweet talk ng lalaki. Kahit kailan. Kailangang maghiwalay tayo. Ano ba ang nakita ko? Si Lucinang nagluluto ng kusa. Ano na hinihintay mo? Kain na. Hindi ko alam ang gusto mong pagkain, kaya ginawa ko lahat ng klase. Tikman mo. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Kapag may oras ako, lulutuan kita. Hindi na. Mukhang wala ng ganong pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Wala akong kukunin kahit piso sa kayamanan ng pamilya Lu. Sa totoo lang, sa 3 taon, ako ang nakinabang sa'yo. Perma na. Kailan ko sinabing maghihiwalay tayo? Lucinian, may saysay ba itong pagpapahirap? Noon. Hindi ko dapat inagaw ang posisyon ni Janja. Aminin ko na ang pagkakamali ko. Hindi ba pwede? Pakiusap, hayaan niyo na ako. Pag-usapan natin ito pagbalik ko mula sa ospital.
Kumain ka muna. Sinyan, salamat sa pagpunta mo sa ospital. Pero, mali ba ang napuntahan nating floor? Dito ang Obgen. Tama to, sabi mo may problema ka sa pag-aanak. May nakilala akong eksperto, ipatingin na kita. Ano? Hindi na kailangan. Matagal na tong problema. Hindi, tugagaling. Malalaman lang natin pag napatingin ka. Huwag kang mag-alala dahil sa akin naman to nangyari. Gagawin ko ang lahat para magamot ka. Hindi ako pwede pumasok. Kung malaman ni Sinyan na hindi ako pwede manganak, na nagsinungaling lang ako, tiyak iwan niya ako. Yinya, ikafna. Sige na, Sinyan, pasensya na. Bigla kong naalala, may urgent ako. Next time na lang ako mag-isa. Salamat ha. Jia. Kilalang abogado, kasama ang magandang babae sa Obgen. Posibleng buntis. Hindi kaya? Alam ka may asawa SI attorney. Lu. At hindi naman siya mukhang asawa niya. Ay, hindi mo ba alam? Kabit, yan. Narinig ko, bingit pipiraw ang misis ni Ati. Lu, hindi talaga bagay sa kanya. Natural lang na magloko. Ang sweet sa akin ni Sinyan. Pero wala man lang protection. Baka may baby na. Lucy ni Ann, ganito na ba talaga? Anong hinihintay mo pa? Ang tagal mong sumagot, patay ka ba? May family gathering noyon. Sabihin mo kay Sinyan, launch dito. Hindi ba't sinabi mo na kay Sinyan? Bakit ikaw lang ang umuwi? Sabi niya darating siya on time. Tignan mo, wala kang kahit anong aspeto ng isang MRS Lu. 3 taon ng kasal, pag-uwi sa bahay ng magulang. Ayaw pang sumama ng asawa, nakakahiya. Sinyan, dumating ka na. Tara, upo ka. Sinyan, bakit kasama montag si Yaya? Ay, Alam ni Sinyan na masama ang pakiramdam ko. Sinamahan niya ako sa ospital, kaya sabay na kami. Ano NG nangyari? Ano NG sakit? Pakita mo kay mama. Wala lang to, konting ubo lang. Buti na lang andyan si Sinyan, okay na ako. Pakiusap, huwag mong sasabihin sa magulang ko yung tungkol sa infertility. Ayokong mag-alala sila. Kung si Sinyan ang nag-alaga, kampante kami. Close kayo mula pagkabata, alam yan ng lahat. Tara, kain muna tayo. Nanay, kain po kayo. Masunurin talaga si Yaya. Hindi tulad ng kapatid mo, 3 taon ng kasal. Ni hindi makabuntis, tuwing tinatanong ng mga kamag-anak. Nahihiya ako. nanay, hindi kasalanan ni Jianyao to. Huwag mo siyang ipagtanggol. Alam kong ayaw mo kay Jianyao. At ayaw mo siyang hawakan, kasalanan niya yon, dapat sa kanya yon. Kung may kahit 1% siya ng kay Jiajia. Nang pagiging kaakit-akit, hindi mo siya gaganyanin, di ba? Nanay, hindi ako. Tama na, huwag mo na siyang ipagtanggol. Ngayon din, may ipapahayag ako. Sinyan, Alam ng nanay na noong pinakasalan mo si Jianyao. Talagang napahamak ka, pero noon, dahil nagkasakit si Jiajia, wala talaga kaming magawa. Pero ngayon, bumalik na si Jiajia, at hindi mo pa rin siya makalimutan. Bakit hindi mo na lang hiwalayan si Jianyao at makipagbalikan kay Jiajia? Nanay, alam mo ba ang sinasabi mo? Ito ay pinag-usapan namin ng nanay mo. Talagang hindi bagay sa iyo si Jianyao nitong 3 taon. Hindi mo rin naman nakalimutan si Yaya. TBA? Kung hindi, hindi mo sana siya iniiwasang hawakan. Ako, Tama siya, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Itong 3 taon, ako ang nang-agaw, kasalanan ko, ako ang gago. Pero hindi nyo kailangan magplano ng ganito para lang hamakin ako. Hindi na kailangan, matagal ko nang gustong makipaghiwalay. Sawa na ako sa ganitong malamig na asawa. Sawa na ako sa inyong mga magulang na paborito. Tarantado ka, nagra ibelde KBA? Dahil sa iyong matigas at suwel na ugali.
kaya hindi ka gusto, tulad ng lola mo. Hanggang sa mamatay ka, walang magkakagusto sa'yo, walang magkakagusto sa'yo. Wala kayong karapatang banggitin ang lola ko mula ngayon. Hindi na ako lalapit sa bahay na to. Sa huling bahagi ng buhay nyo, magsama-sama kayong apat na basura. Nagsasabi ka ng ganyan, talagang nagsasabi ka ng ganyan, paano ako nagkaanak? Ng isang demonyong tulad mo? Tumigil ka kapag lumabas ka ng pinto ngayon. Kahit mamatay ka, huwag ka nang bumalik. Ikaf, Sinyan, huwag mo na siyang pansinin. Spoiled lang yan mula pagkabata, pagkalipas ng ilang araw. Magsusumamo yan na bumalik, tara, kain muna tayo. Hindi ko kakainin ang hapunang ito at hindi na rin ako babalik pa. Ano? Hindi ko kailanman sinabi na maghihiwalay kami ni Jianyaw. Si Jiayaw ang aking asawa habang buhay. At pakiusap, huwag na kayong mag-isip ng mga kakatwang ideya. Ay na pinalayas niyo si Jianyaw sa bahay. Ako bilang kanyang asawa, natural na hindi na rin babalik. Paalam. Xinian. Lola, bakit mo iniwan si Yaoyao? Alam mo ba, pagkatapos mong umalis sa mundong ito, wala nang magmamahal kay Yaoyao. Hindi ko kailangan ang peking pagmamahal mo, umalis ka. Paumanhin. Sumama ka na sa akin pauwi, pwede ba? Hindi yon ang tahanan ko, wala akong tahanan, ayaw ko na sayo. Lucinian, hindi mo ba naiintindihan? Ayaw ko na sayo. Tapos ka na ba sa paglabas ng galit? Pwede na bang sumama sa akin pauwi? Lucinian, kung hindi mo naman ako mahal, bakit ayaw mong makipaghiwalay sa akin? Magpahinga ka muna. Hindi ako pupunta sa kumpanya ngayon, tawagan mo ako kung may kailangan. mukhang hindi naman siya ganap na walang pakialam sa'yo bilang asawa. Hindi niya ako mahal. Ang ginagawa niya ngayon ay dahil lang kay Lola Lu. Si Lola Lu. Ay konserbatibo at tradisyonal. Lalo na sa usapin ng diborsyo at muling pag-aasawa. Lalo pat kaming magkapatid. Makasisira sa reputasyon ng kanyang tagapagmana. Kung magdiborsyo siya at magalit si Lola, maaari siyang mawalan ng karapatan sa pagmamana. Kaya ang ginagawa niya ngayon, para sa sarili niya lang. Ganon pala. Mas kahabag-habag ka pala kaysa sa akin. Ako'y nawalan lang ng pamilya. Pero ikaw, buhay ang mga mahal mo, wala lang may paki. Ang lungkot naman. Mabuti, napakabuti. Boss Lu, may resulta na. Sa pagsisiyasat nitong nakaraang panahon, may isang lalaking hindi kilala ang nagpapalipat-lipat sa paligid ng bahay mo. At mukhang may away siya sa iyong asawa. Anong sinasabi mo? Naipadala ko na ang video ng surveillance sa iyong telepono. Boss Lu, pwede mong panoorin.
Sino itong tao na ito? Pinag-aalan pa, pero ang nakaharap sa kanya, ang asawa mo lang, kung may tulong siya. Baka mas mabilis, kaysa naman. Ang tagal ng palabas na ito, bigyan kita ng isang araw. Dapat mong alamin kung sino ang pinakamamahal niyang babae, kung hindi. Sabihin mo sa akin ng totoo, paano talaga nangyari ang sugat na ito? Nakagat ako ng kutsilyo habang nagpuputol. Nagsisinungaling ka pa, ipaliwanag mo nga sa akin kung ano ito. Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Mali ang nakita mo, hindi ako ang babaeng iyon. Ikaw. Jianyao. May banta ba siya sa'yo? Huwag kang matakot, nandito ako, walang mga api sa'yo. Ano talaga ang nangyari noong araw na yon? Nagkakamali ka talaga, walang nanakit sa akin. Ngayon, ikaw lang ang nagdudulot ng problema sa akin. Sige Jianyao. Kung ganon, hindi na kita pakikialaman sa hinaharap. Umalis na siya, huwag kang mag-alala, wala akong sinabi. Hindi ko inasahan na ganito kabilis si Lucinian, na matunto ng akin, pero okay lang. Sawa na ako sa palabas na ito. Kung ganito siya kabagal pagdating sa babae, tulungan ko na lang siya. Ano ang balak mo? Hoy! Lucinian. Lucinian. Ikaf ang malas. Alam kong wala kang magandang ginawa. Pinahamak mo ang asawa mo, may mukha ka pang nandito. Ang tapang mo kaninang tanghali. Bakit ngayon wala kang masabi? Hindi ko sinasabing mali ka, bilang asawa, sa ganong pagkakataon. Paano mo hinayaan na si Sinyan ang tumanggap ng suntok para sa'yo? Si Sinyan ang tagapagmana ng lugroup. Kaya mo bang panagutan? Lola, kung ako ang nandoon, kahit mamatay, hindi ko hahayaang masaktan si Sinyan para sa akin. Lola, ako. Ayokong makinig sa paliwanag mo, lumabas ka muna. Lola, hayaan mo na akong mag-alaga kay Sinyan. Alagaan ko siya ng mabuti. Kamusta? Gusto niyo ba ang sorpresa ko? Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag kang mag-alala, hindi ko balak patayin siya. Kung hindi, bakit pa ako mag-i-effort, ipaalala sa iyo ang countdown. Gusto ko lang makipaglaro sa inyo. Ang laro na ito ay tinatawag na tunay na pagsubok, hindi ba't nalaman mo na? Ang tunay na pagmamahal ng asawa mo sa'yo? Madam Lu, dapat kang magpasalamat sa akin. Bakit mo ginawa ito? Ano ba ang problema mo kay Lucinian? Madam Lu, hindi ka ba laging gustong maghiwalay? Tutulungan kita sa harap ng personal na interes. Kung pipiliin ka pa rin ni Lucinian, Ano ang balak mo? huwag kang matakot, gusto ko lang tiyakin. Kung gaano kalalim ang pagmamahal ng asawa mo sa'yo.
Huwag mo akong paniwalaan, abangan mo ang headline. Hoy hoy. Nagulat ang tagapagmana ng Lu Group at kilalang abogado na si Lucinian, 3 taon ng kasal. Ang asawa pala ay kapatid na babae, nagyakapan sa airport. At chismis sa obstetrics, pero tunay na at pala. Sabi ka unang gabi parang narinig ka dati. Na nagpalit ng tao noong kasal. Sinasabing matagal nang gustong makuha ng kapatid ang manugang, kabit ang pumalit. Paano makakapangasawa ang tagapagmana ng Lu Group? Nang Bini at Pipi, pala ay may plano, ng agaw ng pag-ibig. Walang hiya, ang Lu family ba't hindi pinahahalagahan ang reputasyon? Ang ganitong babae ay maaring maging feature na may bahay. Walang hiya na kabit, lumaya sa Lu family. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag magpakita sa publiko? Noon, ang pagiging bingi at pipi mo ay nalaman na, okay lang. Ngayon, bakit ka napakaingat? Na nakuhanan ka ng maraming litrato ng mga paparazzi. Yaw-yaw, malaki ang chismis online ngayon. Naapektuhan ang stocks ng Lu Group bilang asawa. Hindi mo malagaan si Sinyan, okay lang. Pati reputasyon niya ay hindi mo maprotektahan. Pati Lola ay naapektuhan, napakalaking pagkukulang. Okay, wala nang saysay ang mga ito, ang mahalaga ay kung paano may babalik ang reputasyon ng ating dalawang pamilya. Sa ngayon, isa na lang ang paraan. Gawin na lang natin ito, sabihin na noon. Ay may malubhang sakit si Jiajia. Kailangang magpagamot sa ibang bansa at malapit na ang kasal. Kaya si Jianyao ang pumalit. Ngayon, bumalik na rin si Jiajia. Ipahayag na lang natin na simulat sa pool. Ang feature na may bahay ng Lu family ay si Jiajia talaga. Paggising ni Sinyan, maghiwalay na kayo at kumuha ng kasal kay Jiajia. Madam Lu, ano es palagay ninyo? Jianyao, Sinyan, gising ka na. ikaw. Nasaan si Jianyao? Wala siya rito. Hanapin siya. Si Lola ang nagpalayas sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Pumayag na si Lola Sinyan na magkasama tayo. Hindi KBA masaya? Ano ba talaga ang sinasabi mo? Uun nga pala Zinian, hindi montag PA alam. Ang pagpapakasal ni Jianyao para sa akin sa iyo. Kumalat na ito sa internet at ngayon ang opinyon ng publiko ay hindi maganda para sa pamilya Jia at Lu. Kasalanan ko ito lahat. Noon, hindi ako matatag sa pagpili sa iyo, pero hindi pa huli ang lahat. Pumayag na si Lola na maghiwalay kayo ni Jianyao. At pakasalan ako, Sinyan. Sa wakas, magkakasama na tayo. Kailan ko sinabing maghihiwalay kami ni Jianyao? Ang asawa kong kinikilala ko ay si Jianyao lamang. Kung gayon, bakit sa loob ng 3 taon? Hindi mo kailanman inilinaw ito. Aminin montag. Zinian, mahal montag PA rin ako, di IBA? Kung hindi, sa loob ng 3 taon. Paano mo siya hindi gagalawin? Hindi mo na kailangang alagaan ako, umalis ka na. Zinian, Kailangan ko pa bang ulitin? Boss Lu, natukoy na ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Sino siya? Ito ay mula sa mga ilang pasuri sa mga record ng CCE sa Yunga. Natukoy, ayon sa investigasyon ng pulisya. Ang taong ito ay nagngangalang Fan Chao, isang wanted na suspect at isa ring hacker. Sigurado ako na hindi ko pa nakikita ang taong ito. Boss Lu, baka hindi mo siya kilala. Pero ang kanyang nobya ay tiyak na kilala mo. Nobya, Boss Lu, naalala mo ba noong 1 taon, may kaso kang hinawakan? Isang babaeng empleyado, noong ginahasa siya ng kanyang boss. Nagdepensa siya ng labis at nakapatay, kaya nahatulan. natatandaan ko na nahatulan siya ng 5 taon. Pero ano ang koneksyon nito kay Fan Chao? Ang babaeng empleyado ay nagpakamatay pagkatapos makulong. At si Fan Chao ang kanyang nobyo. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bago makilala ni Fan Chao ang babaeng empleyado, may problema na siya sa pag-iisip. At sa nakalipas na 2 taon, patuloy siyang pumatay ng mga kamag-anak. Engi biktima. Pero may isang bagay na hindi ko lubos na naunawaan. Bakit hindi niya direkta na inatake sa iyo? Gusto niyang gumanti sa akin sa pamamagitan ni Jianyao. May isa pang bagay. Sabihin mo na lang ng direkta. Boss Lu, nalaman namin na ikaw at ang mga kriminal ay may 2 bises na nag-usap kamakailan. Si Fan Chao ay hindi direkta na tumawag. Ano ang sinasabi mo? Ngayon, wala ka ng paraan para makinig sa akin. Halos nakalimutan ko na nasa ospital pa siya at ngayon. Wala na siyang dahilan para hindi pumayag sa diborsyo. Boss Lu,
Ang lugar kung saan dinukot ang asawa. Ay malamang doon sa mga palumpong na inatake. Sir, wala na akong pakialam sa kasal na ito, sawa na ako. Mas mabuti pang ayusin mo rin ang bangkay para hindi na ako mahirapan. Tiyak na sobrang disappointed siya sa akin noon. Paano ko nasabi sa kanya ang mga kasuklam-suklam na salita? Asawa, bumalik na si Boss Lu. Asawa. Huwag na. Umuwi ka muna. Boss Lu, ngunit ang iyong kalagayan. Kaya ko na. Umalis ka na. Sige. Bukas pumunta ka, may sasabihin ako. Jianyao, ano ba talaga ang dapat kong gawin sa'yo? Lucinian, bakit mo ako iniligtas? Ano ang pipiliin mo ngayon? Sinyan, ito na lang ang tanging paraan. Pumayag na ang lola mo, nasa iyo na ang desisyon. Para rin ito sa ikabubuti mo. Huwag kang mag-alala, hindi mapapahamak si Jianyao. Ako na ang bahala sa kanya. Hahanap ako ng magandang kapalaran para sa kanya. Bakit nga hindi ibinunyag na kaya ko na palang magsalita? Sinyan, wala na tayong magagawa. Ngayon ang lus ay hindi maliit. Ito na lang ang magagawa ko, at buti na lang. Si Yao Yao ay hindi masyadong nagpakita sa loob ng 3 taon. Ikaw at si Jia Jia ay talagang mag-asawa na dapat. Para na rin itong pagbalik sa tamang landas. Pumapayag ako. Xinian, pumayag ka. Bukas ay gagawa ako ng press conference sa Luz upang malinaw sa personal act. Si Jianjia ang tunay na asawa ni Lucinian. Ito ang dapat. Reputasyon ng aming Lu ay mapoprotektahan. Alam ka una. Ako pa rin ang pinakamamahal mong babae. May mga taong dapat nang umalis sa lugar na hindi naman sa kanila. Jianyao, sinabi ko na sa'yo noon pa. Ang hindi sa'yo, hindi magiging sa'yo kailanman. Mas mabuti pa sana kung umalis ka ng maaga. Kailangan pa bang mawalan ka ng mukha ngayon? Tama ba ako, Xinian? Masaya ako, sa wakas makakalayo na ako sa inyong dalawang hayop. Pero may kukunin pa ako. Nasaan ang divorce papers ko? Nasa study room, kunin mo na lang. Teka, Bakit nasa iyo ang gamit ko? Sabi ni Lola noon daw. May tumawag sa kanya ng palihim para iligtas ako. parang ito ay sa'yo pala noong nakita ko ito. Akala ko galing kay Jiajia. Kaya itinago ko kung alam ko lang na sa'yo. Dapat itinapon ko na lang sa basurahan. Napakapangit nito, bakit ko ito itatago? At ginawa pa ngang mukha ni Sinyan. Nakakadiri, hindi mo ba alam na ayaw sa'yo ni Sinyan? Umalis ka na. Lucinian, pinagsisisihan ko talaga. Sana hindi na tayo magkita pa. Sa wakas, umalis na ang sagabal na yon. Sinyan, ano ang gagawin natin ngayong gabi? May trabaho pa akong asikasuhin. Lumabas ka na. Xinian. Lumabas. Pasensya na, Jianyao.
Mas gugustuhin ko pang magalit ka sa akin kaysa masaktan ka dahil sa akin. Miss, saan po kayo pupunta? Sa presinto, salamat. Gusto mo akong isumbong? Ikaw, Ano ang nangyari? Boss Lu, kanina lang ay natrack ng pulis na pumasok si Fan Chao sa subdivision mo. Ano ang sinasabi mo? Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi makontakt ngayon. Jianyao, huwag kang mag-alala. Lu Abogado, ang asawa mo, ang ex-asawa mo ay nasa akin. Ligtas siya. Fanchao, kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Pakawalan mo siya. Ang bilis mong nakita ako. Talagang magaling ka, Lu Abogado. Pero hindi kita susundin. Sa wakas, napagod ako ng husto para malaman. Kung sino ang pinakamamahal mong babae. Oo nga pala, hindi mo alam. Nakipag-deal din ako sa ex-missis mo. Ano ang sinasabi mo? Akala mo ba na sa pagtulak mo sa kanya, malilin lang mo ako? Sayang, hindi mo pa alam na nitong mga nakaraang araw. Lahat na nangyari sa iyo at sa ex-missis mo, alam ko ng malinaw. Dahil yung dalawang tawag dati, siya ang gumaya sa akin. Paano posible yun? Ang bigo mo talaga, ang taong mahal mo ay nasa tabi mo. Pero paulit-ulit mo siyang sinasaktan at pinagkakalayo. Hindi katakataka. Nagagawin niya ang lahat para iwan ka. Pakiusap, palayain mo siya. Kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Luzi niyan, ngayon ka lang nakaganyan. Hindi ka ba laging mataas ang tingin sa sarili at mayabang? Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang pakiramdam ng mawalan ng minamahal. Tulad ng nangyari sa akin noon. Fanchao. Kung gusto mo siyang iligtas, bukas sa presscon, humingi ka ng tulong sa akin ng haapan. Boss Lu, nawala ang bakas ni Fanchao. Itutuloy pa ba ang presscon bukas? Ituloy. Ma, si Sinyan ay nagkulong sa kanyang kwarto. At ayaw akong kausapin. Ano ba ang nagmamadali mo? Bukas naman, ihahayag niya sa harap ng lahat na ikaw ang magiging susunod na rina ng pamilya Lu. Pagkatapos, kapag may titulo ka na, ang iba pang bagay, ay madali na lang. Tama ka. Kailangan kong mag-ayos ng maayos bukas. Mula ngayon, ako na si MRS Lu. Gising ka na. ano ba talaga ang balak mo? Malapit ng umaga, tamang-tama nagising ka. Manood ka ng isang magandang palabas. Hindi ba yan ang babaeng may issue kay Boss Lu? Siya yata ang eldest daughter ng pamilya Jia, si Janjia. Kahit ako dumalo sa aktibidad kasama si MRS Lu, ay official announcement na ng pamilya Lu na siya ang magiging legal na asawa. Sigurado yan. Tingnan mo yung peking babaeng duwag na hindi man lang nagpakita. Dapat ito ay hinihimok sa pamamagitan ng lumang MRS Lu. Jianyao, sabi ko na sa iyo, ako lang. Ang karapat dapat maging rina ng pamilya Lu. At ikaw, dapat lang naapakan kita. Bakit hindi pa dumarating si Sinyan? Ano sa palagay mo? Pipiliin pa ba niya ikaw? Dumating na siya.
Oslo, ano po ang komento ninyo sa Engatsisnes Online? Tungkol kay Jianyao. Tutu Beng Gaya NG Zabi-Zabi. Na nagnakaw siya ng pagkakakilanlan bilang fiance ng kanyang at. Narinig ko na ang pamilya Lu ay nagdaos ng press conference para linawin. Si Jianya ang tunay mong asawa. Tama ba? Ang aking asawa. Simula't simula pa, si Jianyao lang ang nasa puso ko. Ano ba ang sinasabi niya? Boss Lu, ibig mong sabihin. Ang taong nanirahan kasama mo bilang mag-asawa nitong 3 taon. Bakit kayo ni Jianya ay nasa airport? Wala akong anumang relasyon kay Jianjia. Pero dahil noong panahong iyon ay may malubha siyang sakit. Ang pamilya Jia ay nagmungkahi na si Jianyao ang ipapalit. Noong nasa airport. Hindi, ang pagkakadiborsyo ko ay hindi dapat malaman ng publiko. Dahil hiniling niya sa akin na tulungan siya. Divorciado ka? Kung gayon, ang ibig mong sabihin, ang pagitan mo at ni Jianya ay isang malaking pagkakamali lang. Isang pagkakamali. Pero hindi rin isang pagkakamali. Dahil hinayaan ko ang ibang babae na magkaroon ng chismis sa akin. Hindi ko inayos o ipinaliwanan. Kaya't nasaktan at nalungkot ang aking asawa. Iyon mismo ay isang gawang bastos. Mula pagkabata, sinasabi sa akin ng mga tao sa paligid ko na ang aking asawa ay si Jianjia. Ako ay isang taong sumusunod sa mga patakaran at iyon ang paniniwala ko. Kaya noong taon ng alas, ay alam ko tungkol sa babae. Hindi ko dapat siya sinisi, ngunit dahil sa aking kahinaan at pag-iwas. Pinili kong saktan siya, isang gawang bastos. Pero ngayon ay nagsisisi sa sarili ko. Na hindi ko naintindihan ang sarili kong puso kung mas maaga ko lang siya nakilala. Malalaman ko na ang taong minahal ko simula't simula pa ay siya lang. Jianyao, yaw. Tinitignan mo ako, hindi ba? Paumanhin, patawarin mo ang iyong bastos na asawa. Ang aking pagmamataas ang sumakit sa iyo. Pero ang pagdiborsyo sa iyo ay hindi ko talaga intensyon. Akala ko kapag umalis ka ay magiging ligtas ka. Fan Chow. Kanino ba siya nagsasalita? Ang galing, talagang ang galing. Yaw. Hindi ko inaasahan na si Attorney Lu ay ganito pala ka-sentimental. Sa kanyang asawa. Narinig ka o. Halos maiyak na ako. Fan Chow, kahit anong gusto mong gawin ko, susundin kita. Pakiusap, palayain mo siya. Talagang kahit ano, Sige. Ngayon ay lumuhod ka at makiusap sa akin. Ano, ayaf Montag? Kung ganon. Luluhod ako. Sinyan, nababaliw ka na ba? Para lang sa isang babaeng ito. Asawa ko siya. Lucinyan, maglakas loob ka. Vala ka na beng hiya? Kung ngayon ay luluhod ka sa kriminal na ito, agad kong tatanggalin ang iyong karapatan bilang tagapagmana. Tanggalin mo. Ano ang sinabi mo? Zumus uvay ka sa akin? Hindi ako kailanman sumuway sa inyo. Kaya nung inutusan niyo akong lumayo kay Jianyao at maging tapat lang kay Jianjia, ginawa ko. Ano gusto mo akong paraan, Jianyao? Ginawa ko rin. Pero Lola, tao rin ako. Hindi ako isang sunod-sunurang aso. Kahit itaboy mo ako ngayon sa pamilya Lu, hindi na ako makikinig sa inyo. Ikaf. Kahit kunin mo ang buhay ko, handa ako. Ngayon ay luluhod ako, pakiusap, palayain mo siya. Yaw. Boss Lu. Nahanap na ang kinalalagyan ni Fan Chow. Zinian, ano ba ang meron kay niya? Bakit mo siya ginaganyan? Kahit na hinahamak mo ako. Umalis ka. Huwag mong kalimutan, ako ang nagligtas sa'yo noon. Kaya hanggang ngayon ay hindi ako makapag-anak. Ano? Yeah. Hindi ka ba bagong nagpa-abortion bago umuwi? Ano?
Kahit ang pagkabawag mo ay kasinungalingan. Sinian, Pekingan Montag ako. Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Ano pa ang itinatago ninyo sa akin? Ang nagligtas sa akin noon. Hindi ba si Janjia? Sinian, may papaliwanag namin ito. Ang nagligtas sa akin, si Jianyao ba? Si Yinya pala talaga. Paano ninyo nagawa ito? Noon pa man, dahil sa pamilya Jia, na may utang na loob kay Sinian. Kaya ko lang pumayag na magpakasal sila, ngayon sasabihin nyo sa akin. Niloloko niyo lang pala ako. At ako pa ang laging humahad lang kay Sinian na lumapit kay Jianyao. Ako pala ang mali, Lola. Huwag mo akong tawaging Lola, si Jianyao ay kapatid mo sa dugo. Pati ba naman ang merito ng kapatid mo ay ninanakaw mo, at kayo rin. Kung hindi dahil sa pagiging paborito ninyo, paano magkakaroon si Yaoyao ng mga problema sa pag-isip? Na magdulot ng pagkawala ng pagsasalita at pandinig, mas masahol pa kayo sa hayop. Sa loob ng 3 taon, kawawa si Yaoyao. Palagi siyang mabait sa akin. Ako ang may kasalanan sa kanya. Siya ang nagligtas sa akin. Siya, palaging siya. Gustong-gusto mong mamatay, no? Sige, bibiguan kita. Nais mo pang tumakbo. Huwag kang tatakbo, puta. Tumigil ka. Hindi ka na makakatakas. Yaoyao. Nakita ang suspek. Patay na siya. Emarlu, pakiusap, kumalma ka. Boss Lu, ito ay hindi. Sinian. Yaoyao, nasaan ka? Ako, hindi ko alam, nahulog lang ako. Ang lamig dito. Nahanap na ang lokasyon. Yaoyao, magtiis ka, ililigtas kita. Sinian, baka hindi ko na kayang maghintay. Nasugatan ako. At nabali ang binti ko. Ako. Baka hindi na ako makakalabas. Huwag kang magsalita ng ganyan, siguradong pauwiin kita. Maghiwalay tayo sa paghahanap. Sinian, pasensya na. Noon, nagkunwari akong kidnapper, tinawagan kita para lokohin ka. Iyon ang nararapat sa akin. Nasa harapan na si Boss Lu. Yaoyao. Isang taon ang nakalipas. Bakit mo naisipang bigyan ako ng bulaklak? Taang bata, nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Ngayon, ika-4 na anibersaryo ng kasal natin. Kaya ko na lang itong tanggapin. Ang bango. Anong gusto mong kainin ngayon? Gusto mo bang lumabas para kumain? Sige, gusto kong subukan yung bagong bukas na steakhouse. Kapag nanganak na ako, baka mahirapan na tayo. Ngayon, kakain ako ng sobra-sobra. Ikaw ang masusunod dahil ikaw ang reyna ko.